Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Good morning po sa lahat. Ako po si Reverend Treasure Sales from CRC Calabado Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit. Ang pangaraw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, salamat po sa oras nito, sa aming pong pag-aaral po ng mga salita. Dalangin po namin na kami yung pangunahan. Bigyan mo ako ng wisdom, banal na espiritu, at ang bawat isa po ay mapagpala po sa mensahe na aming pong pagbulay-bulayan po sa oras nito. Ikaw po ang siyang patuloy na manguna at patuloy na maluwalhati at madakila po sa umagang ito. Ito po naming dalangin, may pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong devotion ngayon umaga ay may title na God grants Israel the victory over the Ammonites, na ating pong mababasa sa Judges chapter 11 verse 32 to 33. Basahin po natin ito sa NIV sa verse 32. Then Jephthah went over to fight the Ammonites, and the Lord gave them into his hands. He devastated 20 towns from Aroer to the vicinity of Minnith, as far as Abel Keramim. Thus Israel subdue Ammon. Sa ating pong binasa, nakita po natin kung paano pinagtagumpay ni Yahweh sila Jephthah laban sa mga Ammonita. May dalawa pong mahalagang katotohanan tungkol sa tagumpay ng atin pong pag-aaralan sa umagang ito. Number 1 po, ang Diyos ang pinagmumulan ng tagumpay. Binigyan din po sa talata 32 na pinagtagumpay siya ni Yahweh. Kahit gaano pa po kagaling si Jephthah, ang tunay na lakas ay nagmula sa Espiritu ng Panginoon na lumukob sa kanya. Ganoon din po sa ating mga laban sa buhay. Ito man po ay sa pamilya, kalusugan o trabaho o espiritual na espiritu, ay huwag po nating kalimutan na ang tunay na panalo ay kaloob po ng Diyos at hindi lamang po mula sa ating sariling kakayahan. At ang pangalawa po, ganap at lubos na pagwawagi. Nasakop ni Jephthah ang 20 lungsod. Hindi lang sila basta nanalo, nalupig po nila ng lubos ang mga Ammonita. Ipinapakita nito na kapag ang Diyos po ang kumilos, ang kanyang pagligtas ay ganap. Maring matagal po bago dumating ang sagot. Ngunit kapag ang ating pong makapangyarihang Diyos ang kumilos, tayo po ay mamamangha sa kaya niya pong gawin sa ating buhay. Sa ating pong pinag-aralan, tayo po ay pinapaalalahanan ng kwento ni Jephthah na wag po nating hayaang limitahan po tayo ng ating nakaraan. Tulad ni Jephthah na itinaboy ng kanyang mga kapatid dahil siya ay anak sa labas. Ngunit siya po ay ginamit pa rin ng Diyos. Ang ating pong kahapon ay hindi po hadlang sa ating tagumpay sa inaharap. Ipinagkatiwala rin po natin ang ating laban sa Panginoon. Bago po tayo sumabak sa ating mga Ammonita o mga problema, lumapit muna po tayo sa Diyos sa panalangin. At sa Kanya po tayo humingi ng lakas at patnubay dahil sinabi po sa Exodus 14 verse 14, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Tandaan po natin na ang tagumpay ay hindi nakadepende sa dami ng ating armas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na kasama po natin sa ating mga laban. Tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa mensaheng pinagkaloob mo po sa amin. Dalangin po namin na patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa at ang mga kapatiran pa rin, Lord, nakapakinig po nito. Dalangin po namin na sila rin yung pagpalain at patuloy na ang mensaheng ito maging aral pito sa amin, na kami po ay magtiwala sa iyo na ikaw ang siyang magbigay sa amin ng katagumpayan sa aming mga buhay sa anumang laban na aming harapin sa hinaharap. Kaya salamat po muli sa umagang ito. Ito po naming dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay mula sa Langit. Muli niyo po kami samahan sa araw ng bukas, 5:30 ng umaga, para sa ating pangaraw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po nating itong i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga and God bless us all.